Okay, good morning. Ngayong araw na ito, ituturo natin kung paano mag-install ng ating mga Windows device drivers na nawawala pa sa ating operating system. So, kailangan kasi natin to lalo na yung mga network controller. So, bakit natin kailangan ito? Kasi nga, hindi magkakaroon ng magandang communication yung ating mga device, pati yung ating OS. So, kailangan natin talaga i-install yung ating device driver para ito po ay magamit natin ng maayos. So, unang-una, meron tayong ginagamit na device driver dito. So, gagawin ko lang sample yung aking laptop kasi ang laptop na ito ay tayo po ay nag-install ng bagong OS. Hindi ko lang po siya ni-reformat kasi nga meron tayong mga files dito katulad nito, no? Mga files natin dito. So, mahirap mag-copy-paste lagi. Ano mo? So, yung ginagawa ko ay gumawa na lang ako ng Windows.old, nag-automatic Windows.old. So, magbubura na lang tayo ng mga files, no? Pag naging okay na yung ating installation ng ating mga drivers. At syempre, yung mga third-party application na kailangan natin. So, ito po, no, meron tayong lumabas na Windows drivers installer. So, yan po, no. Ang ginagamit natin kadalasan sa ating training ay drivers pack at saka yung ating SDIO. Yan, yung ating Snappy Drive. Okay, so ang gagawin natin, try natin yung drivers pack. Check natin para diretso, no? So titingnan natin kung ano yung kung paano siya i-run. So pwede siyang i-right click run as administrator para mas priority, hindi tayo mabigyan ng limit pag-install. Okay, so yun, drivers pack solution. So pag drivers pack ang gamitin, ganyan po ang ating gagawin natin. Kicking PC configuration. So, normal lang po yan. Para malaman din kung ano po yung kailangan ng ating PC. So, dito po ay hindi tayo maglalagay ng setup computer automatically. Ang ating gagawin ay nasa tayo no, hotspot mode. Okay? Yan po ang ating pipiliin. Hotspot. So, ito no, kitang-kita naman natin. So, meron tayong drivers recommended for update, installation, and then recommended programs. So, yan no. Pwede lang tayo mag-uncheck. Pag hindi natin kailangan, uncheck lang natin. For example, pasin natin yan 6.5. Magtanggal tayo ng isa kung ano mangyayari. Yan, mabawas na po sa taas. Yung mga drivers recommended. So, yun po ay may limit ay dyan. Ano po? So, itig meron ba sa baba? Yun. Mayroon pa tayong mga utilities. So, pwedeng i-uncheck yan, lalo na kung hindi yun naman kailangan. Sa software natin, pwede rin i-uncheck lang mga yan, ano po. Kapag okay na, for example, napili mo na, no, ito kasi mga third-party application natin, ano. So, mga browser natin. Kung, for example, i-uncheck natin yan, meron tayong 5.5, no. Yan. So, nasa 5.5 siya. So, gagawin ko, uncheck ko yung isa, no. Pakita lang natin kung nagbabago. So, naging 5.4 na yung ating recommended programs. So, ganun lang po, no? Kapag napili na natin yung ating install, lalo na yung ating mga, ito kasi kailangan natin dito, unang-una yung, lalo na sa ating training, ay yung ating network controller. Okay? So, network controller yung ating priority dyan. Tingnan natin yung device manager natin, kung ano yung naka-install na ating. So, i-implement lang po, no? Device management. DMT.mc, Microsoft Console, network adapters, check natin kung ano naka-install. So, meron tayo ditong Realtek yan, PCI GB Family Controller. Yan po iyon, ano po. Kasi kung i-check mo yan sa ncp.cpl, yan din po yung lalabas ko. So, bagong-bago yung ating ginagamit na computer ngayon. Yan. So, yun nga. Tama. So, ito yung ating network Realtek PCI GB Family Controller. So, ibig sabihin, meron na tayong extrude na automatic na siya. Ganun, marami pa tayong mga makikita yan. So, ito yun, Hindi, for update naman dito, nakalagay lang. Pero meron na tayo. Pwede naman natin siyang update. Pero yan po yung pinapakita ko lang kung ano po yung ating pwedeng maging option. Uncheck lang po kapag hindi nyo kailangan. Yan.
Pag hindi kailangan uncheck, pati yung sa pinakababa, uncheck nyo lang. No? And then kapag okay na for example, napili mo na, ang ating priority kasi ay yung ating network controller, no? So, dahil may network controller na tayo, so hindi na natin need na mag-install na po. So, yan kailangan din natin, pero hindi ko po siya gagamitin as our installer na ano. Ang gagamitin ko ay yung Snappy Drive. So, pinakita ko lang dito kung paano gamitin itong drivers pa. Okay? So, pwedeng install automatically kapag okay na lahat. So, sa akin, close ko na yung itong drivers solution. So, close ko na po, no? Kasi gagamit natin yung isa. So, madali lang naman ito, no? Maganda rin gamitin itong drivers pa. So, next natin. Makita ko lang yung isa, no? So, okay na tayo dyan sa drivers pack. So, meron tayong SDI update. So, yan. 64. Yan. Run ulit natin sa administrator. So, yes lang po pag nagtanong. So, yan. So, ito ang gagamitin natin, no? Kailangan kasi mawala yung ito, no? Kung pa-finish sa ating device manager, show hidden devices. I-minimize natin to. Yan po, no? Ang daming nawala. PCI data acquisition. Ano po? PCI memory controller, PCI simple communication, SIM-bus controller, ng device. So, kailangan mawala po yan. Ano po? We'll try to use this one. So, pwede namang ang i-recommend ko kasi ay kailangan maalam pa din mag-customize. Pero kung gusto mong direct download sa website or sa kanilang website, lalo yung ating mga computer, no, or sa Microsoft company, so pwede natin siyang i-direct download lalo na kung available naman sa kanilang website. Ano po? Pero kung wala kang idea or nagsimula ka pa lang, pwedeng ito, no? Or di kaya ay nagmamadali ka, so pwede rin ito. Or walang internet, pwede rin ito. Kasama na siya sa package, no? So, ang gagawin ko, i-check ko na lang yan, yung drivers available, drivers not yet installed. So, check lang natin. Create a restore point. So, huwag kakalimutan si create a restore point. Kasi magka-problema tayo. So, yan lang. So, makikita nyo dito, nagbabago yan. Install mo. So, yun. Yan. Try natin i-install yan. Kasi yung iba, for updating lang naman. Okay, try natin install kung ano mangyari. Yan po ay ang ating Snappy Drive Installer Origin. Then install lang po natin. Yan. Click lang natin. So yan, nag-install na. Install 1 out of 6. So ganun lang pong gumamit ng ating Snappy Drive Installer. Steam lang sa unawain lang kasi nga alos ka ng application. Ang package ay alos same lang naman. We will just follow the instruction. So yun. Nag-register point created na. Yan, hintayin lang natin. So, mayroon pa tayong mga third-party application. Ano po? So, pwede din natin install third-party application. Lalo na yung mga VLC. Kasi ang VLC natin, ginagamit din natin sa pag video, watching video, or di kaya ay, camera, pwede rin, no? Sa camera, kapag gusto mo mag-view yung camera, webcam, USB webcam. So, yun, no? Tingnan natin kung babago sa ating device manager. So, lagi kayong magbabasa sa ating device manager, no? Kaunti lang. Yun. So, lagi po tayo nyo magbabasa. Okay, view, show hidden devices na. Tingnan natin kung babago. So, stand lang kapag walang babago. Stand for hardware changes. So, meron na tayong natitira. Tingnan natin kung mawala lahat. At kung wala, manual natin or gamit tayo ng ibang, yun, mawala na. Yun, mag-update siya, once kami na-install. So, anong device na lang nawala. Yun. Kasi wala na. So, ganun ang kaganda, no? Pag gumagamit tayo ng driver shop or yung ating Snappy Drive, ay isang mabilis lang. Naka-show yung device na. So, yan na po yung update na ating install. So, mag-asto na research mamaya po. At, gratis. Okay. So, yan o. Installing. So, ayos naman gamitin yung mga ganitong mga installer.
Kasi nga, pag for example, marami yan ang computer ang ginagawa mo, mabilisan, okay? Huwag mo lalo kung magano ka ng computer shop, okay? So, although may mga cloning tayo, pero ito ay maganda rin gamitin, lalo na kung gamitin talaga ang gawa mo at ito sa cloning, kung minsan nagkakaroon pa, no? Hindi tumatagal yung OS. Iba pa din talaga yung na-format yung isang hard disk drive. Bagong bago. Sa akin nga hindi na-format pero iba pa din, no? So dati kasi cloning din ang akin dati, no? So mas iba pa din. Nag-cloning ako kasi nga gumamit, dati kasi yung gamit ko hard disk drive. Tapos gumamit ako ng SD para mas bumilis man lang. So yun, bumilis naman. Kasi nga lang gamit ko naman siya na matagal. Tapos wala lang din, ano? Nagloko. Okay? So nagtry ako na BCD, I think yun, yung sa natin. Binabalik ko sa bootable para mabasa ng ating BIOS or ng ating computer. Wala pa din. Nulak. So, ang ko na lang ay mag-reinstall ng OS without reformatting kasi nga ang daming files, may hirap mag-copy paste. So, yun. Hindi pa tayo makabili ng mataas na SSD kasi nga medyo mahal din. So, pagtaas ng kanyang capacity, taas ng ganda ng specs ay mahal ang ating mga nabibiling mga hardware. So, yun. So, pakita ko lang din kung paano mag-install ng ating mga third-party application para isa na. So, yun. Mag-off siya. So, normal lang yan kasi display yung kanyang install graphics. So, yan, no? Installation completed tayo. Click here to add install driver. So, yun. Pwede naman natin gawin yan, no? Nag-highlight siya. So, isa yun, tapos na po. So, yan. Okay na tayo. So, wala tayong problema. We will check again the device driver. Yan. So, malinis na, oh. Wala nang problema. Okay, so next natin yung ating third-party application. Okay, so next video na lang yan.